Magandang hapon. Ngayon mag-change oil ako, mabilisan kasi para makapagbiyahe ulit tayo. Kasi parehas due date na itong dalawang sasakyan. So ito yan. Bumili ako ng 12 liters ng langis, Delo Gold 1540 plus dalawang oil filter. So average itong Strada pati ng Pajero is 5 hanggang 6 liters ng langis. So more or less mga 5.5 yan. Tingnan natin mamaya kung ilan ang magagamit natin per sasakyan. Sige, start na tayo. Suot na tayo sa ilalim. Bali may dala akong size 17 na wrench. Pati itong saluhan ng used oil. So ito, kung makikita nyo, ito yung bolt na lulawagan natin clockwise. Ramdam nyo na medyo loose na, kamayin nyo na para at least pagka na yung bolt, dire-diretso na yung buhos ng langis. Okay, yan, medyo madami na yung langis. Hayaan natin siyang tumuro ng more or less mga 30 to 40 minutes bago natin ibalik itong drain plug dun sa oil pan. Yun yung oil filter, yung kulay gray or silver. So masikip, para ma-access natin yun kailangan natin tanggalin itong intake tube papuntang turbo. Pati para sa akin, tinatanggal ko na rin itong buong air filter box para at least maluwag, madali tayo makakilos dito. So yan, natanggal na natin yung air box. Kung makikita nyo, yan, maluwag na. Ma-access na natin na madali yung oil filter. So tanggalin na natin. Dami tayo ng pantanggal ng oil filter. Ayan, umikat na yung oil filter. Kasi pag naluwagan nyo na yan, pwede nyo ng kamayin. Pati bago natin pala luwagan yan, make sure natin na yung strainer sa ilalim iuusog natin. Yan. Kasi pag tinanggal natin yung oil filter, tatapon yung langis niyan sa sahig. Tapos masasalo rin siya dyan. May laman pa ang langis ng oil filter na yun Yan. Okay. Madumi na guys. So yan, ito na yung bagong oil filter. Ito yung luma. So yan, check nyo palagi kung walang tama yung oil filter na nabibili nyo, pati kung buo yung rubber seal dito. Pahira natin ng used oil tong goma dito para maging smooth siya pagka tinred na natin siya dun sa makina. Okay. Linisan naman natin ulit. May natulo pa lang yun
Yan. Okay, sabit na natin itong bagong oil filter. Hand tight muna tayo. Okay. So yan, naikabit na natin yung bagong oil filter. Ang gagawin na lang natin maghintayin na lang natin na kumonti na yung tulo ng use oil dito sa dito sa ilalim. Kaya gusto ko ring tinatanggal yung yung air filter box dito kasi usually bihira naman kasi tanggalin yan So nangyayari, naiipunan ng alikabok, ng dumi rito. So habang wala yung air filter box, linisan na lang muna natin. Siguro yung once in a while natin, change oil natin, nalilinisin natin yung tumble ng natin, ng sasakyan natin, palaging malinis, diba? Hindi naiipunan dumi. So ayan, nalinisan na natin. Laki ng pinagbago. So yan, malinis na rin. Yung mga pinagdaanan ng langis ng ng galing dun sa oil filter, nilinisan na rin natin. Pwede na natin ikabit yung yung drain plug. Nga pala, dahil nakabaklas na pala tong air filter box natin, mas mainam na check na rin natin yung kalagayan ng air filter natin, kung madumi, malinis, palitin na ba o hindi. So far okay pa, pwede pa to, tatagal pa to. Sa ngayon siguro wala kasi akong air compressor so papagpagin na lang natin dito sa sahig. Medyo maraming alikabok ang lumalabas. Yan Ganyang kadumi ang hinihigop ng makina natin. So ngayon didinisin ko lang muna yung air filter box, yung loob. Saka ibabalik ko na lang tong air filter doon sa loob. Okay, nalinisan na natin. Balikan natin sa may engine bay para at least after nito pwede na natin ibalik yung drain plug, then maglalagay na tayo ng bagong langis. So yung nga pala, yung oil filter nasikipan ko na. So saktong higpit lang yan. Kumbaga hindi kayang tanggalin ng kamay, pero hindi naman yung sobrang higpit. Kasi pangit yung sobrang higpit, baka sa susunod na change oil mo napakahirap tanggalin. So maganda yung sakto lang. So yun, balik na natin yung air filter box. So bali ito yung yung drain plug ng Strada. Kung titignan nyo, luma na sa totoo lang, gusto ko na siyang palitan. Kasi hindi naman lahat. Ang kailangan ko lang naman palitan dito is yung itong copper washer. Kaso palagi ko nakakalimutan bumili. So since na wala akong bago, lalagyan na lang natin muna ng Beta Gray or yung RTV gasket, pero kaunti lang.
yung tamang mapahiran lang yung paligid ng copper washer. Yan. So bali kanina nung tinanggal ko to, kinudkut ko, nilinis ko muna, tinanggal ko muna yung lumang silicone na nakakabit, para at least pag nagbalagay tayo ng bago, hindi kumakapal. So ayun, ganito na lang muna tayo pang samantala habang hindi pa tayo nakakabili ng bago. So yun, since na nalagyan na natin ang gasket, pwede na natin ikabit. So yan, kabit na natin yung drain plug. Tamang higpit lang. Pag sobrang higpit baka ma-loose thread. Malaking problema yun. Yan. So share ko lang pala sa inyo, pag nag-change oil pala ako, lalo na dito sa side ng oil filter, nililinisan ko palagi yan. Kasi ang hirap kasi ng maduming makina lalo na pag ikaw yung nagme-maintain. So tulad yan, pag binaklas mo yung lumang oil filter, palaging may tatapon na langis dyan, gagapang dyan sa gilid, dyan sa oil pressure sensor hanggang pababa rito. So ang ginagawa ko kadalasan, pagkatapos kong mag-change oil, nililinisan ko yan. Yan walang ka-sign na ng tagas or langis. Kumbaga at least next time pagka sinilip natin yung ilalim, malalaman natin kung mayroong bagong, kunyari may basa ng langis, alam natin na dati wala yan. So madali natin makikita kung saan lang gagaling, di ba? So yan, magsasali na tayo ng bagong langis. So ang kailangan lang natin is embudo. Since wala akong maayos na embudo, naghanap na lang ako ng gamit na nilagyan ng mineral water, tapos pinigawa ko na lang dito. Sabi na yan. At basahan. Itong basahan, ginagawa ko, ipinapalubot ko dun sa dito sa paligid ng butas ng valve cover, yung lagayan ng langis, para just in case na nagsalin tayo ng langis at sumala, hindi tatapon sa valve cover natin. So ito, 4 liters na Delacol. Okay, ito na ang pang 5 litro. Check natin yung level sa dipstick. Pagka pumantay na, saka natin siya i-start. Okay, hintay lang tayo ng mga ilang minuto para mag-settle down muna yung mga langis na sinabi natin sa oil pan. Okay na, halos 2 minutes na. Check natin yung level ng dipstick. So yan, ewan ko lang kung nakikita nyo, pero halos, kasi sakto na nga sakto yung 5 liters So yan, 5 liters na yung naipasok natin, pero
sumakto na siya. So ang gagawin na lang natin ngayon, paandarin natin ng mga ilang minuto, siguro mga 2 minutes ulit. Tapos ano, patayin natin yung makina, then hayaan natin siya ng mga ilang minuto, then check natin ulit yung level ng langis. Kasi nga yung ibang langis kasi pupunta pa ng oil filter kung saan pa, so mababawasan ng kaunti yun. So malamang baka magtatapap na tayo ng napaka-kaunti, siguro ilang ml na lang. So check natin na lang mamaya. So ngayon ano, ibabalik ko na yung oil cap. So yun, start na natin yung makina. Then habang umaandar yung makina, susot ako sa ilalim ulit ng sasakyan para makita, ma-double check ko kung merong tutulo. So yun, start na natin. Okay, maayos yung pagkaka-change natin, walang tagas, pero paanda rin lang natin ng mga ilang minuto, then siguro mga 1 minute pa, then after that palamigin na ng konti, then check ko lang yung level, kung sakto yung level di mas maganda, pero kung nagbawas top up na lang natin para pumantay na lang ulit yung level. So yan, nakahalos 2 minutes na tayong maandar. So check natin ilalim, walang tagas, maayos. Check natin yung gauge, tingnan natin kung umiilaw yung oil pressure. Okay naman, walang ilaw yung oil pressure, so isipin okay yung pag-change oil natin. So ito, papatayin na lang natin, palamigin natin, tas check ko na lang yung level mamaya. Natapos na rin tayong magpalit ng langis. After lumamig ng makina, chinek ko yung level nung yung langis sa dipstick. Medyo malaki rin ng nabawas. So nag-top up ako ng halos 1 litro pa. Halos 1 litro pang langis. So ang total consumption ng langis na ginamit natin ngayon is halos 6 liters. So okay na rin, kasi matagal-tagal na naman natin siyang gagamitin eh. Kasi kung magpalit naman ako ng langis sa aking dalawang alaga, parang halos 5 to 6 months din, kasi sarita ko naman silang ginagamit. So yun, okay na din, dahil kailangan din naman natin gawin yan, dahil yan yung tinatawag nating maintenance ng ating sasakyan. At napaka-importante ng langis sa ating makina, dahil yan yung parang sasabihin nating dugo niyan. Kung madumi langis yan, hindi rin tatagal. So kailangan din magpalit hanggat maaari, dalas-dalasan. Pero para sa akin, yung mga alaga ko, every 4,000 kilometers ako kung magpalit. So religious ako sa aking maintenance. So ginagawa ko, tulad yan, isusulat ko yan sa cellphone ko, ino-note ko dun sa cellphone ko na kung ilang kilometro siya nung huling change oil ko. So at least alam ko, magbibilang ako kung after ilang kilometers para magpapalit na naman ako. So yun lang, sana may natutunan kayo. So yung mga naka 4056 din na turbo intercooler engine, comment down below kung more or less nakakailang litrong langis bang ginagamit nyo, pati kung mga ilang kilometer kayo kung magpalit ng langis. So yun, salamat sa panonood at sa uulitin ulit. Goodbye.